Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, April 14, 2024 at hindi pa rin tapos yung yung laglagan dito sa market natin, no. Ang lakas pa rin ng drop niya. So negative 1.46% na naman yung drop natin for today and then meron tayong 304.76 million net foreign sale. So malakas pa rin yung laglagan dito sa market. So nagkataon kasi kala ko bounce na tayo for this week kasi nasa halos RSI 30 na tayo, di ba, nung last Friday. So nagkaroon na naman ng scare doon sa Middle East, di ba? So nagkakaroon ng palitan ng missile sa Iran at saka sa Israel. So pero kanina medyo parang nag-subside naman na kasi parang hindi na papaputok daw si Israel doon sa bandang Iran dahil nag-intervene yung US. Pero nandun na yung worries about sa bagong gera na naman. So, tingin natin, yun yung pinaka main reason. Kaya hanggang sa ngayon, pre-poll yung yung market natin. So, ang nagiging structure niya, 6562.43 tayo. Ito, so mamaya silipin natin to or ito na bagsakan dito sa market natin which is very unusual. So, kaya yung mga hawak natin ng stocks during this time. So, kung nagulat ka, hindi ka nag-cut during these few days na dire-diretso yung bagsak. So, magiging maiipit yung mga hawak natin yung stocks kasi nanggaling tayo dito sa bandang taas. So yung trending stocks din natin, karamihan po dito is laglagan pa din po yung kanilang galawan naman. Tapos ito lang si Keppel company natin is nagkaroon siya ng upsurge kasi meron siyang ibibigay na 200, laki naman dividends nito, 216.79 o 29% yung kanyang cash dividends yung ibibigay niya at ayan, principal's office itong si KEP natin. So meron siyang 50% na gain for today. And then meron siyang 10.5K na net foreign sale. So the rest ng mga stocks natin dito, maliban dito siguro or rather kay Ali, so medyo may bounce siya, pero majority pa rin, bagsak pa rin yung mga stocks natin. So makita mo dito, Jollibee, SMPH, Metrobank, patuloy pa rin na nagde-drop yung majority ng mga big caps natin. So not so good yung yung start natin ng April trading ulit natin. Okay? So KEP kept yung pinakauna dito sa listahan natin dahil sa mataas na dividends at 50% yung gain niya for today. Tapos si SUP, so meron siyang konting pullback, meron siyang negative 1.62%. Net foreign sale siya, 7.78 million yung galaw natin sa kanya. So medyo pullback din ng konti. So nagpo-pause si SCP. Tapos sa SPNEC, so nag-trending na kasi pero halos lahat naman na na-stocks natin, grabe no. So patuloy na nagde-drop yung price niya. So meron siyang negative 4.58% and then 1.01 million net foreign buy siya. Pero laglag kasi yung price natin. Tapos si dito, so nag-trending din siya, negative 1.42%. Meron siyang, malit lang, net foreign buy na 1.26 million. Si RCI, so nag-pullback to, di ba? Tama ba? Negative 7.73%. So malakas pala yung pullback nitong si RCI. Meron siya net foreign buy na 300K. Ali, ayan, so finally nagkaroon na rin po siya ng bounce sa kanyang galaw. So hindi ko rin expect na ganun kalakas yung drop nito. Meron siyang 0.36%. So silipin natin mamaya kung meron siyang Dow G. Pero net foreign sell pa rin siya. Negative 199.36 million net foreign sell pa rin po itong si Ali natin. So hindi pa rin natin makita yung yung bounce sa market. Pero medyo malapit na siguro kasi ARS, halos mag-oversold na tayo eh. So medyo malakas yung drop ng mga stocks. So technical bounce yung in-expect natin na pwedeng mangyari naman sa kanila. Okay? So yun yung pinaka-overall na picture po ng galawan dito sa market. And yung disclaimer natin, as usual guys, yung mga nanonood po ng channel, so for education purposes lang po to, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market. As usual, due diligence na lang po. Ikaw na lang po balang mag-decide kung anong stocks yung gusto mong bili naman. Then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo, join ka dito sa trading group. So wala muna kami binibili dito sa group kasi
Hindi pa natin makita yung ano yung pinaka-bottom talaga ng markets natin. So doon sa mga nakasubscribe, salamat po sa mga usual na nanonood, nagla-like ng videos natin. Dito sa Trending Stocks, company reviews, merong IPO na parating mamaya silipin natin, nakalimutan ko na. May bago tayong IPO, mukhang matutuloy siya. Profit or loss, yung mga sample trades, basic indicators, technical analysis, and yung mga risk management natin. Yung stocks ba na binibili mo is worth it na hawakan habang pabagsak yung stocks natin. PSE, Stock Market Studies, yung mga lessons learned naman natin. Ayan. So check mo na lang po yan sa mga nag-aaral sa PSE Trading. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga miss ko na to mga play to earn games natin. Pero wala talaga, wala tayong bagong pag-uusapan dyan. Tapos sa social media, Facebook account po para updated kayo sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Ayan, check mo na lang po yung mga posts. Bodega Pick, yung articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga learning side hustles natin, dito natin nilalagay. Pero i-combine na natin to later on dito sa Bodega Pick kasi hindi rin ako masyadong nag-upload na dito. So, i-mix ko na lang siya para pag nagkaroon ng time, isang website na lang tayo. Okay? So, ito yung mga latest na post natin. Hindi ko pa nakita yung yung summary ulit ni Philippine Stock Exchange natin. Parang hindi maganda magbasa ng mga news kasi wala namang walang galaw yung market natin. So, hanapin natin kung meron na. Ito na lang, mga foreign funds. Mukhang wala pa eh. Hindi pa lumalabas yung summary ng markets natin. Tignan natin dito sa post niya. Meron siyang post dito, si Philippine Stock Exchange natin kung meron na siyang summary. Parang wala pa. Ayan, wala pa. So, medyo maaga siguro ng konti yung post ko sa kanya. So, dito lang tayo. Yung summary muna. Foreign funds bought. Ito po yung mga binili. BPI Security Bank, MER, SPNEC, Keeper Monde, RCI. Yung RCI, medyo nag-post na. Nag-drop pala. AGI, JT Cap, LTG kaya. CLI, MEG, Robinson, Tel, Converge dito, ICT, MAC, at saka si PLC. So ito naman yung mga binenta, foreign funds sold, BDO, Metrobank, Union Bank, ASN, AP, BSC, FGen, FPH, Manila Water, SCC, CNPF, IMI, so drop na drop din to, EC, Aboites, DMC, GGS, SMC, Ali, A-REITs, yung mga REITs natin, si Globe, DF, NN. Okay? So meron dito summary si Investa para doon sa mga winners sa crypto. Ayan. So hindi natin kilala itong mga to. Pindel, laki 473% year to date niya. So Cream, 184.81%. Okay? So double check na lang kung nag-crypto ka pa rin. Asian stock, so hindi lang daw sa Philippine market. Ayan, so cautious stance over tension in the Middle East. So ito nga yung Iran saka Israel. Ayan, so mukhang may problema na naman tayo dito na bago. Hindi pa nakaka-recover si PSE. So makita mo dito, laglagan, pero Philippines yung So siguro kasi dependent tayo sa oil masyado. The rest, parang normal na correction lang siya. Pero halos lahat naman is naglaglagan po. So ito yung pinaka-big news natin ngayon dito sa market natin. Ewan ko kung napapansin yung post natin kanina, si Abra Mining. So meron na pong nilabas na, di ba, naka-trading hold pa rin siya since last year o few years. Si Abra Mining natin, si AR. Ayan, kung meron po kayong AR na stock. So mukhang meron na siyang penalty galing sa Philippine Stock Exchange. Magbabayad siya ng 560 million na penalty. And then, ang problema dito, kasi naka-trading hold tayo, di ba? Meron siyang balita, bali-balita pa lang naman, hindi pa confirm na final. So, baka candidate siya for delisting. So, yun po yung nabasa natin. Mamaya tingnan natin. Or, kung gusto mo, check mo na lang itong post ni billionaire natin. So, the owner of tracking firm registered with PESA is at the heart of the Abra Mining Beloy family stock market scandal. Kasi parang ang sinasabi, nagkaroon sila ng mga transactions, di ba? Mamaya silipin siguro natin ng konti. Nagkaroon siya ng volume last time, kaya nga dinumog si Abra natin last time, may malalaki siyang volume, pero parang may anomaly.
So, kaya nagkaroon siya ng penalty. Nandito rin yata yung post natin kanina. Okay? So, just in, kaninang hapon din to, Israel is not looking to escalate the showdown with Iran, sabi ng US. Pero, syempre, hindi natin alam, di ba? So, nag-aantay din tayo kung ano ang resulta niyan, which is possible na mag-cause ng negativity ulit dito sa market natin. Premier Island Power REIT Corporation declares cash dividend. So meron siya. PXP, so wala naman daw agreement with China on oil and gas exploration. Alam ko, pinag-usapan pa rin dito is yung gentleman's agreement. So, pero parang boka-boka lang naman daw yan. Kaya hindi raw valid. So, President Marcos says any fatality may trigger US Defense Pact. Ayan. So, meron pa tayong problema sa South China Sea bukod doon sa Middle East na rin. So, very bad, oh. So, from 7K, biglang drop tayo sa 6,500. So, grabe yung drop natin. Pati ngayon. So, Andrew Tan's Emperador profit at negative 10.5% to 8.68 billion. Brandy sales slow while whiskey grows 16.3%. So, si Ali, is this another reason why Ali slipped to current level plus a delay in rate cut as inflation persists? So, sabi natin, fundamental-wise, okay naman siya. Ano ba ito nangyayari dito? Further to our disclosure, convertibility of voting preferred shares to, no? O gagawing ano to? Please be informed that additional BPS 25 have been converted. Okay. 25 common shares. So malaki din yan. Kaya pala, ayan. So may parang negative din kahit pa paano si Ali natin. Tycon Razon's ICTSI gets notice to proceed with takeover of Iloilo Port Operations. Ayan, maganda to para kay ICT. FGen awards contract to CNOOC Gas Power and Trading. Lopez Holdings reports net income 2.85 billion peso. Alliance Select Foods post consolidated net loss. Loss siya. 2.6 million US dollar. Listed property, si Bulan Master is banking on lower interest rate to boost earnings. Alternergy, si Alter, changes corporate name to, bago to, Alternergy Wind Holdings Corporation. Philippine Business Bank reports net income 1.82 billion. Si Ali, oversold na, sabi ni DA market natin, kaya siguro nagbabounce. Pero malit lang yung bounce kanina. Si Keppel declares special cash dividend. So ito yung pinaka-catalyst po kay Kep. Bloomberry, nag-up siya ngayon. Tama ba to? 3.43%. Sans China drop as much as 4.8%, dragging down other casinos. What a mess. While CTS was covering in government bonds, the S&P 500 was up 24% in 2023. Ayan. So Philippine banks, medyo nag-fall din pala base dito. This the season to sell preferreds. Pakiramdam ko parang ano tayo yung ghost month. Oceana Gold. So ito po yung bagong IPO natin. Hazard is IPO approved by the PSE. So share buyback, Robinsons, URC Costco, Ali, Aboites, Metrobank Trust to manage SSS Balance Fund. It feels like we have a lot of ongoing, though the schedule is technically very light. And that was before Iran responded to Israel with a drone strike. So yan po yung problema natin ngayon. So FGen, meron siyang buy signal dito. Watch Philippine mining stocks amid sanctions on Russia, US sanctions on Russia. Okay, so Billionario Monde is doubling its capital spending. So 7.2 billion. Okay yan. Para sa kanya, may budget. Eto, so ang dami nating post basahin mo na lang po. SAC says the corporate leadership and related parties of Abra Mining violated PH laws. Ayan, so parang sila lang yata kasi nung pasahan daw allegedly dun sa malaking shares na yon. Okay, so ito yung Israel kanina. Pero yung market natin nag-decide na siya na mag-red. SEC slaps Abra Mining with 560 million peso fines. Yan po yung news na rin. So syempre si gold tataas yan, yung mga bonds natin. So ang dami nating diyan, no? Kay Abra Mining po. Okay, so the rest, ano ba? Laglagan din yata sa US market nung Friday na galaw. So ngayon silipin natin kung ano yung nangyari sa kanya. Okay, so yun lang po yung pinaka-summary ng news.
So guys ha, yung Patreon natin as usual, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, check nyo lang po yung Patreon channel natin. At kung gusto mo ng guide sa trading investing, ano mas stocks na binibili natin, check nyo lang po yung Patreon channel naman natin. So tingnan natin yung summary ng index. So very bad pa rin ha. Um, Sabi nga nila, maganda na tong time na to kasi bargain na bargain yung market. Kaya lang, kung meron na tayong hawak during this consolidation, medyo ipit-nipit yung mga big caps natin. Kasi hindi pa rin siya, pabagsak pa rin siya. Pero ano na siya, pa-oversold na. So, konti na lang siguro, di ba sabi natin, historically, makita mo naman dito, nagbabounce si PSE. So, balik natin yung support, resistance na to ngayon. So nag-resist tayo dyan sa 6,600. 6,500. Maabot pa ba tayo ng ano? Sakto siguro, no? 6,400 para meron siyang... Kasi yung channel natin, nandito na. Grabe naman tong market natin na to. So nandito na yung range natin, 6,400 to 6,600. Pasok na siya dito. Wala pa rin siyang support. So baka dito na siya makahanap, 6,496. Medyo ano na rin to, overdue na sa bounce yung market natin. Huwag lang magaya dito. Ito yung pinaka-worst na pwede mangyari sa index natin. So yung nakikita natin sa kanya, parang parang yung mga pullback pa rin, no? Kasi laki pa rin naman niya to. O dito siguro parang ganyan yung drop niya. Okay, so anyway, um, bottom line, hindi pa rin maganda yung hindi natin makita eh. So ito yung pinaka worst case scenario na pwedeng gawin ng market natin. Magkaroon siya ng sudden drop kasi sunod yung negative news. Inflation plus yan, sinundan na siya ng labanan dun sa bandang Israel ulit. Pero sabi ko nga kanina, technical nagbabounce naman si PSE, hopefully yan yung mga confirmation na yung ceasefire muna kasi nandito na tayo sa malapit sa oversold. So baka naman time to bounce na. Time to bounce na yung yung market natin. Kasi ang dami laglag pa rin eh. 304.76 million. So yung humatak sa atin kanina si Jollibee, so nag-drop na siya. So ang laki na rin pala ng drop ni Jollibee. 3.4%, si SM 2.35, nag-breakdown na rin, SMPH, pabagsak pa rin. Sino pa? Sa mga big caps, BPI 1%, ACE-N, grabe si ACE-N, no? So, nabutas na si ACE-N pala natin. Lumabas yung earnings niya negative. Kaya pala. Bloom, bumagsak din pala siya. Nag 3% to kanina. AGI, minus 4%. Pangit naman ang mga stocks natin. DMC, nag-drop 3%. LTG, nag-drop na rin pala siya. Okay, so halos lahat ng big caps natin is sobrang baba. Bargain ulit. Siyempre, swerte yung mga mabilis mag-cut last time. Ayan. So, pero mahirap makaiwas sa drop kasi halos lahat po is nag-drop. Ang verde lang ngayon si Ali 0.36%, si TLDT 0.22. Wala man lang 1% na nag-bounce. GGSO, drop din siya. DMC, LTG. So, lahat na. So, bargain na yung mga stocks natin. Okay? So, yung pinaka-winner natin for today, si KEP, Kepel. So, dahil doon sa 200% na cash dividends, tapos, mga penny stocks yung gumalaw, si Keep Wealth. Puro KEP yung yung winners ngayon. Sino pa ba? Keeper, ayan. KEP ang bida ngayon, 6% din yung galaw niya. Si Jeo, nag-bounce ulit, 6%. CPG, nabuhay na ba to? Ayan, 3%. Sino pa? Tech, 2.33. Buti pa si Tech, medyo stable lang siya. Ayan. So sa losers natin is si yung mga penny stocks natin. IMI, ayan, bumigay na si IMI. Another drop, RCI, 7%. Okay, nahirapan siya, nag-double tap na siya. Mamaya silipin natin yan. ACN, 6%, laki ng drop. Ellie, minus 5. Nag-ano na rin siya, oh. Nag-breakdown na rin. Si Annie, minus 5. Si Green kaya, hindi ko nakita si Green eh. All HC, minus 4%. Okay? So, very bad yung majority ng stocks. Pangit tignan yung mga alaga natin during this time. Okay? So, balik ako dito sa PSE. So, wala pang bottom So, yung range natin, 6.4 na yung nilalagay natin yung support. And then, hopefully, ito na. So mag-bounce naman siya for the coming few days kasi
technical oversold na po si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So balik tayo dito sa US market. So maganda yung futures niya in ano na rin siguro to anticipation dun sa ceasefire sa Israel at saka sa Iran. So Nasdaq futures 0.52, Dow futures 0.49, and then S&P is 0.55. Pero nung Friday, laglagan din siya. Ayan. Kaya in-expect ko Monday. Nako, yari na naman yung stocks natin. So, the European markets, laglag sa ngayon. Parang holiday sila. O meron yung iba, no? Pero yung iba sobrang baba, hindi pa dapat gumalaw na yan eh. So dito sa Asian markets, nag-bounce Europe, dito pala Europe oh. Berde na rin siya. Sa Asian markets, mix. So meron tayong mga drop, sumunod siguro sa US market and then dito sa bandang China nag-bounce. At saka sa Indonesia. Pero the rest, mapula din po. Negative 1.38 sa Taiwan, negative 0.4 average ng ibang global markets natin. Okay? So dito naman sa crypto, okay, may konting bounce si Bitcoin 66K, Ethereum 3.2 at saka si BNB is si BNB 576K. Pero nag-drop na rin niya kasi last week umabot siya na 600 ulit. Okay, so the rest, verde po dito sa crypto natin. Malalakas yung bounce ng iba. Shiba is 4% and then si Dodge 4% din po yung inakyat. Okay? So medyo maganda na. Nawala yung tension kasi, di ba? So hopefully yan din yung bounce ng cryptos. And then balik tayo dito sa ayan, fast review na lang dito sa mga stocks natin kasi pangit nga yung mga majority ng stocks. So KP, pakiramdam ko meron pa to bukas eh. So nagsining siya kanina, konti lang naman yung volume na 294K, so meron siyang 23 trades. Medyo tingnan natin baka meron pa to kasi 216% eh. 50% lang yung ginalaw niya ngayon, di ba? So normally hinahabol niya kung ilan yung ibibigay po ng dividends. So pwede ba natin i-assume yun? Times ilan pa ba yan? 216 eh. Kung susundan niya yan, kaya nga, tingin ko baka meron pa din to eh. So, tama ba? Susundan niya yung 200? Or magkakaroon to ng price adjustment. Pero tingin natin baka meron pa eh. So, hindi ko na po siya lalagyan ng linya kasi magbe-base na tayo dito sa sa epekto ng dividends. Eh baka meron pa. So 50% up kasi yung galaw eh. So wala namang foreigners, negative 10.5K. So ako nag-assume ako ito assumption lang, 200% din dapat yung iakyat niya, di ba? Kung titignan mo yung epekto ng dividend sa kanya. So bukas, expect baka meron pa berde kay KFP pero ayaw kong ilagay sa 200% kasi hindi mo natin matatansya kung ano yung galaw po ng mga stocks natin. Okay? So anticipate na lang, congrats doon sa mga malakas yung loob kung meron pa rin siyang galaw for tomorrow's trading natin. Okay? So double check na lang natin to bukas. Ayoko lagyan ng 200% na galawan kasi hindi ko rin naman tansya kung ilan yung igagalaw nito. May mga earnings ba to? Okay, so 506%, negative 100. Grabe pala to, 100% ang ang labanan sa every quarter na na galawan sa kanya. So magkakaroon to ng price adjustment later on kasi 200%. Parang yung nangyari kay CLI last time. So nagkaroon din siya ng price adjustment dito eh. Namigay din siya last time ng 200% din yata na dividends last time. Hindi ko na matandaan kung anong date siya. Wala yung yung price adjustment niya. So parang ganun yung nangyari dito kay KEP natin. So hopefully meron pa yung malakas yung loob na umawag sa kanya kanina kasi kung dividends lang usapan, meron pa si KEP natin. So bakit siya nagbigay ng malaki? So depende sa management kung gaano kalaki yung ibibigay nilang dividendo. Ayan. So pero mag-re-result to sa volume na papasok sa kanya. So ang ex-date pala is April 26. Ayan, tandaan mo na lang po yung mga gustong humabol sa 200% na cash dividend. Next, SGP, saglit.
Oo, tama, common shares yun kasi meron siyang nakalagay. So SCP, meron din siyang dividends pala. Oh, ito pa yung huli, 4.24%. So nag-drop siya kanina, medyo lumaban naman siya at nag-retest siya ng support. So ito yung pinaka-support kasi natin last time, 9.17. So lumaban naman siya. So tignan natin kung itutuloy pa rin niya yung guhit natin dito sa bandang taas na resistance natin sa kanya last time is dito sa 10 pesos yata nilalagay natin sa kanya last time or 10.2 based sa drawing po natin. Okay? So check na lang. Wait na lang natin yung paparating ng dividends nito, yung mga gustong magkaroon sa kanya kasi for sure magkakaroon ng price drop din to na around 4%. Ex-date is April 25. So halos para sila ni KEP natin. So based dito sa galaw niya, negative 1.62% lang naman and then negative 7.78 million net foreign selling po si SCP. Okay, so next, SPNEC. So based dito sa galaw niya, naku, wala pa ding support din si SPNEC. Butas na yung butas na yung support natin dito kasi meron siyang consolidation ng konti dito sa piso. So nag-drop na siya, 0.9. Kaya medyo nag-drop na rin siya kasi 1 peso na kasi yung binutas niya. 4.85% drop and then 1.01 million net foreign buy. So medyo malit yan. No? So si RCI ang pinuntahan na kasi ng natin CEO natin, no? Hindi na pinansin yata itong si SPNEC. So based dito sa galaw, medyo mahina din po siya, pero at least hindi naman siya kagaya ni Abra Mining. Mamaya pala silipin natin si Abra kung ano nangyari sa akin. Pag-usapan lang natin ng konti yung galaw niya. So broken po yung support So ang next support kasi malalim, 0.7. So hindi ko muna lalagyan ng support si SPNEC. So tingnan muna natin, hindi pa naman confirm kung saan babagsak yung support niya. Pero syempre bearish po, bearish yung sentiment natin kay SPNEC kasi medyo broken. Unless mag-reverse bigla yung galaw niya, pero pag hindi, maghahanap pa ng support si SPNEC natin. Okay? So next, si Dito. So trending pa rin si Dito natin. No? So nag-drop siya ng malit lang naman, negative 1.42%. Meron siya 1.26 million net foreign buy po siya. Ano ba to? So very critical to kasi nasa area siya ng support ulit. Si dito natin, nag-drop din pala yung 8% na galaw natin. So tapos medyo nauntog pa. May premonition. Pero hindi pa naman basag yung 2 pesos ulit. So diyan ko muna ilalagay. 2 pesos na lang po muna yung pinaka-support. So bearish pa rin si dito natin kasi hindi wala siyang follow up doon sa RSI above 50 because bigla nga po ulit nag-drop yung pinaka price action natin sa kanya. So, kagaya ni SPNC, descending triangle din po kasi yung galaw niya. Okay, so mabilisan na lang kasi pangit yung mga stocks natin. RCI next. Okay, no, double tap na. Confirm double tap. Careful na lang kung meron kayong hawak dito kasi kailangan ulit niya mag-establish ng support dito sa 1.86. Medyo ano to, medyo nanghina siya unless may bagong news na hindi tayo alam ulit. Negative 7.73%. So medyo malakas. Then 300.86K net foreign buy naman siya. Ayan. So pero bullish yung di ba? Yung pinaka-recycle lang yung double tap na pinomino natin. So double check mo na lang kung meron kang hawak na RCI yung risk. Siyempre, risk management natin, di ba? Malakas mag-spike and then malakas din mag-drop yung mga ganitong stocks natin. Okay? So double check mo na lang. Medyo bearish kasi yung sentiment. And then etong si Ali natin, last natin si Abra, pag-usapan natin. So mukhang nag na siya kasi annual earnings tingnan mo 28.77%. Tingnan ko din to. Hindi ba market sentiment lang yung drop natin sa kanya kasi fundamentally okay naman siya. Kailang tignan mo 199.93 million net foreign sell. Hindi pa rin nagsawa sa sell yung mga foreigners natin. So positive 0.36. So meron na siyang konting technical bounce kasi oversold din si Ali. Pero tinitingnan ko yung trend niya. Broken nga yung trend niya. Yung pinaka-trend po ni Ali natin. So broken siya dito. Kaya malakas yung drop last time. So nag-establish siya ng konting support. So hopefully support natin 27.29. Ayan. So nag-subside naman na yung
yung in-anticipate na giyera ulit ng yun nga Iran at saka Israel, hopefully wala na yung negative news para makapag-bounce na si Ali. Ayan. So meron siyang na-establish na temporary support dito sa 27.3 o 20 tama 27.3 level natin. Okay? And then lastly si Abra. So maraming nagtatanong sa atin, may mga nag-message sa atin kasi yung last na trade pa natin sa kanya is 2021. So alam ko, marami talaga nag-trade sa kanya last time kasi nga meron siyang mga spike talaga last time na ang lalaki. So umabot pa nga siya ng 200% in just 3 days. Pero base nga doon sa nabasa ko doon sa mga newscaster natin na may anomaly kasi nga pinagbabayad siya ni ni Philippine Stocks SEC, di ba? Ang laki, 560 million, and then para may confirm na meron siyang anomaly. So tingnan natin kung ano yung action ng company kasi ang pinaka problema dito is kung magkakaroon ng delisting. Kasi parang may nabasa ako kanina na gano'n na pinag-uusapan yung delisting kay Abra Mining natin. Pero hindi pa confirm po yun ha. Wag mo na masyadong kabahan sa speculation. Pero ang confirm is meron siyang babayaran um, na fine 560 million. Siyempre ang ini-expect ng maraming may hawak sa kanya last time is kung magdidili siya, magkakaroon ba siya ng tender offer? Pero ang tanong kasi, magte-tender offer siya, sino yung bibili sa kanya, di ba? Eh alam na mayroong anomaly doon sa finances hindi yung financing, sa trading ng shares ng company natin. Ayan, so meron kasing bad move tong natin Abra Mining na stocks natin. So, antayin nyo lang po yung news. Bantayin na lang natin. So, most likely ito yung pag-uusapan. Kaya, konting ingat lang po dun sa mga illiquid na stocks na nabubuhay. Sabi nga natin, kahit ako medyo ilag din ako na mag-trade sa mga ganito kasi matsambahan ka lang ng isang beses. Sabi nga natin, halimbawa, nakulong tayo, nagkaroon ng ganyang issue. Wasak ang capital natin, di ba? Kaya, kung nagtitrade ako ng mga ganito na stocks, pero medyo controlled yung capital natin. Okay lang ako maipit sa mga blue chips. Wag lang sa mga penny stocks kasi mahirap nga mabangon yung years ang inaabot yun bago maka-recover yung mga price action natin. So anyway, nasa sa inyo pa rin naman, high risk pero high reward naman siya pag tama yung pasok at saka exit natin. So very interesting din. Gusto ko na makita to kasi marami nga tayong kilala na merong may hawak na Abra Mining. Syempre, yung concern din naman nila na meron silang hawak, di ba? Pera kasi yun So baka mawala pag na-delist bigla si Abra Mining. Parang yung nangyari kanina ba tong stock nito? Yung yung nakapumada lagi yung book yung company niya few years back. Hindi ko naman inabot yun, pero yun yung madalas ng pag-usapan last time na company. Na-delist din yun, and then hindi yata nakuha yung payment doon sa mga may hawak no stocks last time. Kaya bantayan nyo na lang po yung news. Tingnan natin, baka ibang case naman to si Abra Mining. Okay? So yun lang po yung ating review for today. So careful muna sa market kasi wala pa yung bounce na inaantay natin sa kanya. And as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang po sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, Patreon. So kung gusto po ng guide sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.